Kinabukasan, nagtungo sina Yigang, Jin Leon at Ji Pyong sa isang maliit na nayon na kalapit ng lantian upang ibenta ang kanilang napatay na baboy ramo. Kahanga-hanga dahil nagawa ninyong mahuli ang dalawang malaking baboy ramo. Bihira lamang ang baboy ramo na ganitong kalaki dito sa aming lugar, sabi ng isang matandang lalaki. Nais ko sanang ibenta ang karne ng mga baboy ramo na ito sa tagapangasiwa. Kaya naman, iiwan ko muna ito sa iyong pangangalaga. At saka isa pa, nais ko sanang magpalipas muna ng gabi dito sa inyo, sabi ni Ji Pyong at may iniabot itong isang baryang pilak sa matandang lalaki. Hindi ganoong kaganda itong aming lugar, pero, sana ay maging komportable kayo dito. Sinabi mong pupunta kayo sa Timog Kanluran, makakarating kayo sa susunod na nayon sa loob ng 4 o 5 araw. Medyo malayo pa ang inyong lalakbayin, gayunpaman, ang lugar na iyon ay medyo nakakatakot sa mga ganitong araw. Kaya naman, mag-iingat sana kayo, marami nang nagtangkang magtungo sa lugar na iyon. Ang ilan ay tila namatay sa pag-atake ng tigre, batay sa aking narinig, tumawag sila ng mga sikat na mangangaso. Ngunit, hindi ako sigurado kung nahanap at nahuli na ng mga ito ang tigre, sabi ng matandang lalaki. Naisip naman ni Yigang na magiging maayos naman ang kanilang paglalakbay dahil kasama niya sina Jin Leon at Ji Pyong. Maraming salamat sa iyong mga paalala, sabi ni Yigang. Young Master, gamitin mo ang espadang ito, sabi ni Ji Pyong kay Yigang at iniabot nito kay Yigang ang kanyang dalang espada. Mayroon naman akong sariling espada, kailangan bang ito talaga ang aking gamitin? Tanong ni Yigang. Ang iyong espada ay masyadong mabigat at malaki. Ang espadang iyan naman ay mainam na gamitin para sa pagsasanay, sabi muli ni Ji Pyong. Nakakatuwa naman. Isa talaga siyang maalalahaning tao, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. At saka isa pa, hindi ba't sinabi mo na nais mong matutunan ang Heaven and Earth Blade Technique? Pero, ang ganoong uri ng mahalagang pamamaraan ay nangangailangan ng humigit kumulang na 1 buwan para matutunan, pagpapatuloy na sabi ni Ji Pyong kay Yigang. Paano kaya kung matutunan ko ang pamamaraan ng lugar na dati kong tinutuluyan? Tanong muli ni Yigang. Ang tinutukoy mo ba ay ang Shadowless Sword Pavilion? Gulat na tanong ni Ji Pyong kay Yigang. Ang Shadowless Sword Pavilion ay isang sekta na nakilala bago pa man isilang si Yigang Bek. Sila ay sikat sa kanilang palihim na mga diskarte sa paghinga at napakabilis na mga diskarte sa espada. Pagkatapos na nakawin ng isa sa kanilang mga alagad ang generational secret ng Wudang sect at itinakbo ito, nagsimula nang bumagsak ang kanilang sekta. Iniwan ng Murem Alliance ang kaaway ng Shadowless Sword Pavilion, at sila'y tinalikuran ng mga sekta na naging malapit sa kanila. Ang mga miyembro ng Shadowless Sword Pavilion ay nagsimulang mawalan ng kanilang posisyon sa Jianghu at isa-isa silang umalis. At iyan ang mga dahilan kung paano nabuwag ang Shadowless Sword Pavilion. Sigurado ka bang ayos lamang na pag-aralan ko ang Shadowless Sword Pavilion? Tanong ni Yigang kay Ji Pyong. Isa lamang itong sword technique kaya ayos lamang, sagot ni Ji Pyong. Agad na tumalikod si Ji Pyong kay Yigang, sa pagtalikod na iyon, naisip naman ni Yigang na ano naman daw kaya ang kanyang makikita. Tumalikod kasi sa kanya si Ji Pyong, Grandmaster nung Ji Pyong. Hindi ko makikita ang pamamaraan na ituturo mo kung nakatalikod ka sa akin, sabi ni Yigang kay Ji Pyong. Agad namang humarap si Ji Pyong kay Yigang at itinutok nito ang hawak niyang espada kay Yigang. Sobrang nagulat naman si Yigang sa ginawa ni Ji Pyong dahil ayon sa kanya, napakabilis ng ginawang galaw ni Ji Pyong at halos hindi niya nakita ang galaw na ito. Ito ay isang maliit at simpleng pamamaraan lamang, pero, kung ninanais mo, maaari ko itong ituro sa iyo, sabi ni Ji Pyong kay Yigang. Simpleng pamamaraan lang ba ang sinabi niya, isang hayagang kasinungalingan. Sinusubukan lamang niyang ituro sa iyo ang generational secret technique ng Shadowless Sword Pavilion, sabi naman ng matandang lalaki.
Ang pagbagsak ng Shadowless Sword Pavilion ay napagdesisyonan sa sandaling ninakaw ng disipulo ang lihim ng sekta ng Wudang. Ngunit ang pinakamapagpasyang sandali ay ang hindi karaniwang sekta at ang mga miyembro ng kultong demonyo ay tinambangan. Nang mga panahong iyon, ang taong itinuring na master ni Ji-Pyong ay isa sa mga taong nasaktan sa nangyaring pananambang at sinabi nito kay Ji-Pyong na ang kanilang sekta ay tuluyan ng nasira ngunit ito ay hindi pa nawawala. Bago pa man ito mabawian ng buhay, ibinilin din nito kay Ji-Pyong na huwag nang isiping muling itayo ang kanilang sekta at panatilihing buhay ang kanyang sarili at humanap ng taong magmamana ng kanilang mga pamamaraan sa paggamit ng espada. Katulad nga ng inaasahan, ang Shadowless Sword Pavilion ay naglaho. Gayunpaman, hindi tumigil ang paghabol ng hindi karaniwang pangkat. Si Nung Ji-Pyong ay kumitil ng maraming buhay sa buong Jiangho. Ang bilang ng kanyang mga pinatay ay naging napakataas kaya naman, siya ay binansagag Crimson Demon Supreme Sword. Ngunit, siya ay hindi maaaring tumakbo magpakailanman. Si Nung Ji-Pyong ay tinambangan sa kabundukan, at hindi na nakatakbo pa. Nang mga sandaling iyon, dumating si Ryu Sanbek upang pigilan ang nangyaring pananambang. Ngunit, hindi nakilala ni Ji-Pyong si Ryu Sanbek at mamamatay na sana siya ng mga oras na iyon. Sinabi ni Ji-Pyong kay Ryu San na huwag nang mag-aksaya ng oras at sinabi din nito na nagawa na niyang masira ang sikreto ng sekta ng Wudang. Sinabi din niya na ang sikretong ito ay kanyang nalalaman ngunit hindi niya sasabihin kay Ryu San. Ang lahat ng sinabing ito ni Ji-Pyong ay hindi totoo, ginawa lamang niya ito upang linlangin si Ryu San at nangako siya na ito na ang huling pagsisinungaling na kanyang gagawin. Sinabi naman ni Ryu San na hindi niya kailangang alamin pa ang Wudang Sword Technique dahil nasa kanya na ang Heaven and Earth Blade at ang Divine Immortal Arts. Sinabi din ni Ryu San na nakialam lamang siya dahil ayon dito, medyo hindi naging patas ang laban. Pagkatapos noon, nagkasundo sina Nung Ji-Pyong at Ryu Sanbek at sumama si Ji-Pyong kay Ryu San at siya ay pumasok at namuhay na sa angkan ng Baek. Sa ngayon, si Ji-Pyong ay nananatiling tapat sa angkan ng Baek, ngunit, tungkulin din niyang ilihim ang sikreto ng Shadowless Sword Pavilion. Matututunan lamang ito ng isang tao kapag ito ay ipinanganak na may matalas na pandama at konsentrasyon. Hindi naman ito maituro ni Ji-Pyong kay Heijen dahil hindi ito nababagay para dito. Ngunit, para kay Yigang na may matalas na pandama ng dahil sa Taiyin Chi blockage, maaari nitong matutunan ito. Sige, magsimula na tayo. Una, magsimula ka munang pag-aralan ang mga pangunahing kaalaman at sanaying mabuti ang iyong pandama. Kailangan mo lang saluhin ang mansanas na ihahagis ko sa iyo habang ikaw ay nakatalikod sa akin. Pakiramdaman mo ang paghinga at ang espada ng kalaban na nakatayo sa likod mo. Kailangan mong maramdaman kahit ang mga nalalagas na dahon sa iyong paligid. Ito ang pinakadiwa ng sword technique na ito. Paliwanag ni Ji-Pyong. Di ba't sinabi mo na ito ay isang maliit at simpleng pamamaraan lamang? Kung ganoon, kailangan kong kayanin ang lahat ng iyon, sabi muli ni Yigang. Sige, kailangan mong isipin na nakikita mo ang hindi nakikita, sabi muli ni Ji-Pyong. Madali lamang ito ay parang katulad lamang ng Taiyin Meridian, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Ito ay medyo mas mahirap lamang sa Taiyin Meridian. Ngunit, tila ang layunin nito ay mga dakilang kakayahan, sabi naman ng matandang lalaki. Ihahagis ko na itong aking hawak na mansanas ngayon, sabi ni Ji-Pyong at agad na inihagis na nga nito ang kanyang hawak na mansanas. Pagkatapos may hagis ni Ji-Pyong ang mansanas, agad namang tinamaan ng mansanas na ito si Yigang sa kanyang mukha. Aray ko, hindi naman ito madali, sabi ni Yigang, hahaha, kahanga-hanga kung magagawa mong malaman agad na inihagis ko ang mansanas at magagawa mong tumingin sa paligid pagkatapos lamang ng kalahating araw, sabi muli ni Ji-Pyong, hahaha, sa aking palagay, masyado akong makasarili dahil gusto kong matutunan agad ng napakabilis ang Shadowless Sword Pavilion Divine Arts,
sabi muli ni Yigang, tama ka, ako nga ay medyo natagalan din noon bago ko ito natutunan, sabi muli ni Ji Pyong. Ano nga ang tawag sa pamamaraan na tinutukoy mo? Tanong ni Yigang. Ito ay ang light without shadow, sagot ni Ji Pyong. Ito ay tila isang medyo makabuluhang kasanayan, pero, bakit hindi mo ito pinagtuunan ng pansin? Tanong muli ni Yigang. Dahil hindi kinikilala ng mundo ang kasanayang ito. Hihingi ako ng pahintulot sa pinuno kung interesado ka rito para mas maging seryoso ako sa pagtuturo nito sa iyo, sagot ni Ji Pyong. Sandali, hindi ko masabi ang sinasabi mo kung tinatakpan mo ang iyong bibig, sabi muli ni Yigang at tinanggal nito ang earplug na nakalagay sa kanyang tenga. Kailan ka pa nagkaroon ng ganyan? Gulat na tanong ni Ji Pyong. Noong oras na inihagis mo ang mansanas, sagot ni Yigang. Sobrang napahanga si Ji Pyong dahil sa ginawa ni Yigang. Nagawa nitong maintindihan ang ikilos niya at nagawa nitong maramdaman ang lahat kahit na hindi nito nakikita at naririnig ang nasa paligid. Kung ganoon, subukan muli natin ngayon na wala ka ng suot na earplug, sabi muli ni Ji Pyong. Sige. Sagot ni Yigang, agad namang dumating si Jin Lian. Yigang, handa na ang mga gamot, kailangan mo nang magmadali. Pumunta ka na dito, sabi ni Jin Lian kay Yigang. Tapos na ba? Sige, pupunta na ako, sabi ni Yigang. Master Nung Ji Pyong, bukas na lamang natin ipagpatuloy ang ating pagsasanay, sabi naman ni Yigang kay Ji Pyong. Sige young master. Sagot ni Ji Pyong, naisip muli ni Ji Pyong na si Yigang ay mas higit kay Heijun at ito ay isang uri ng kakaibang henyo. Ayon pa kay Ji Pyong, si Yigang ang taong karapat dapat na matuto ng light without shadow. Bakit ba parang sobrang nagmamadali ka? Tanong ni Yigang kay Jin Lian. Dahil kinakailangan mo nang kainin agad ang gamot, sagot ni Jin Lian. Sobrang nagulat naman si Yigang sa kanyang nakita. Napakaraming mga hayop ang dumating, sa aking palagay, ang gamot na iyon ay mayroong amoy na nakakaakit sa mga hayop, sabi muli ni Jin Lian. Narinig ko na ang mga halamang gamot na iyon ay tumutubo lamang sa mga bangin dahil nakakaakit ito ng mga hayop kapag ito ay namumulaklak, sabi ng matandang lalaki, bakit mo sinasabi sa akin iyan ngayon? Ibig sabihin, ito ang dahilan kung bakit tayo inatake ng mga baboy ramo kahapon, tanong ni Yigang sa matandang lalaki, makakalimutan mo ang mga walang kwentang bagay kapag marami kang alam, sabi muli ng matandang lalaki. Paano kung sundan din tayo ng tigre dahil sa amoy na iyon, sabi muli ni Yigang. Naaamoy ng mga tigre ang kanilang biktima mula sa 1 milya ang layo, kaya naman, posible talaga itong mangyari. Sagot ng matandang lalaki, ibig sabihin, dahil tinatawag nila itong Great Tiger, siguradong mayroon din itong kahanga-hangang panloob na enerhiya, sabi muli ni Yigang, bakit magagawa mo bang patayin ang tigre na iyon at naiisip mong makuha ang kanyang panloob na enerhiya, sabi naman ng matandang lalaki. Makalipas ang ilang araw, sa kabundukan sa tabi ng nayon ng pamilya Zhang. May 2 bata na naghahanap ng makakain sa gitna ng kakahuyan. Nuna, nagugutom na ako, sabi ni Giyo sa kanyang ate. Maghintay ka nga, malapit na nating marating ang puno ng chestnut, sagot ni Nuna. Sana ay nakaalis na ang mga tiger hunter. Kinain na kasi nilang lahat ang pagkain natin para sa 2 buwan, sabi muli ni Giyo. Kung aalis sila, sino naman kaya ang papatay sa mga tigre? Sabi ng mga matatanda, huwag muna tayong pumunta sa bundok hanggat hindi napapatay ang tigre. Tingnan mo, ayun na ang puno ng chestnut, halika, puntahan natin ang makakain na tayo, sabi muli ni Nuna. Ayos, napakaraming bunga ng puno ng chestnut na iyon. Mukhang marami akong makakain ngayon, bilisan mo na. Paramihan tayo ng makukuhang bunga ng chestnut, masayang-masayang sabi ni Giyo. Sandali lamang, huwag kang magmadali. Baka ikaw ay madapa, sabi ni Nuna.
Habang tumatakbo palapit sa puno ng chestnut, nasabit ang paa ni Gio sa bitag para sa tigre. Gio, umalis ka riyan, sigaw ni Nuna at tumakbo ito papunta sa kinatatayuan ni Gio. Sa kasamaang palad, si Nuna ay tinamaan ng malaking kahoy na bitag sana para sa tigre. Nuna, ayos ka lang ba? Anong gagawin ko ngayon? Pakiusap, gumising ka, sabi ni Gio habang ito ay umiiyak. Bigla namang may lumapit na tatlong lalaki kina Nuna at Gio. Ang mga lalaking ito ay ang mga tiger hunter. Sino ba ang mga batang ito? Maswerte siya kung magigising pa siya matapos niyang tamaan ng napakalaking kahoy, sabi ng isang lalaki. Pakiusap, tulungan po sana ninyo kami, nawalan ng malay ang aking kapatid, sabi ni Gio sa mga tiger hunter. Hoy bata, alam mo ba kung gaano kami naghirap para lamang magawa ang mga bitag na iyon, sabi ng lalaki kay Gio. Patawarin sana ninyo kami, nakikiusap ako, tulungan sana ninyo ang aking kapatid, sabi muli ni Gio. Agad na sinipa ng lalaki si Gio at ito ay tumalsik dahil sa sobrang lakas ng pagkakasipa sa kanya. Napakaganda naman ng babaeng ito, mukhang lalamigin siya dito sa gitna ng kakahuyan, siguradong masaya ito, tatawagin ko muna ang iba pa, sabi muli ng lalaki, umalis kayo, huwag ninyong hawakan ang kapatid ko. Galit na sabi ni Gio at ito ay nakapulot ng isang piraso ng bato, umalis ka, huwag mong hawakan ang kapatid ko, sigaw ni Gio at ibinato niya ang kanyang napulot na bato sa lalaki. Gusto mo na bang mamatay? Ang lakas ng loob mong batuhin ang isa sa mga magliligtas sa inyong nayon, galit na sabi ng lalaki kay Gio. Sa likuran mo, sabi ni Gio sa lalaki, bakit may tigre ba sa aking likuran, sabi muli ng lalaki. Hindi ako tigre, sabi ni Yigang, ng mga sandaling iyon pala ay nasaksihan ni Yigang ang ginawa ng lalaking ito kay Gio. Pagharap ng lalaki kay Yigang ay bigla itong nagulat. Sino ka? Tanong ng lalaki kay Yigang, alam kong malupit ang mundong ito sa mga mahihirap. Pero, ang gawin mo ito para sa mga batang kagaya nila, isa itong hindi katanggap-tanggap, sabi ni Yigang sa lalaki. Naisip ng lalaki na ano naman kaya ang ginagawa ng isang mayamang tao kagaya ni Yigang sa bundok. Hindi ko alam kung sino ka, pero, maaari bang umalis ka na at huwag mo akong gambalain, sabi muli ng lalaki kay Yigang. Agad namang tumalikod si Yigang sa lalaki at naisip ng lalaki na aalis na nga siguro ng tuluyan si Yigang. Ayon kay Yigang, isang kahihiyan kung gagamitin niya ang light without shadow sa isang lalaking tulad nito. Mabilis na binunot ni Yigang ang kanyang espada at humarap ito at agad na itinusok ang espada sa katawan ng lalaki. Tumalsik ang dugo, malaking bagay talaga ang magsuot ng kulay pulang kasuotan, sabi ni Yigang. Dapat ay gumawa ka ng mas malinis na trabaho upang hindi malagyan ng dugo ang iyong kasuotan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Kahanga-hanga ang iyong ginawa, young master, sabi naman ni Jipyong kay Yigang. Ganun ba? Hindi yun madali, sagot ni Yigang. Maaari ka bang tumayo, sabi naman ni Yigang kay Gio. Ang kapatid ko po, tulungan ninyo siya, sabi ni Gio kay Yigang. Grandmaster nung Jipyong, maaari bang isakay natin sila sa karwahe? Tanong ni Yigang kay Jipyong. Sige young master, sagot ni Jipyong, agad na kinarga ni Jipyong si Nuna at si Gio naman ay nakasakay sa kabayo ni Yigang at sila ay nagpatuloy na sa paglalakad. Young master, medyo delikado pong bumaba sa nayon, sabi ni Gio kay Yigang. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating pumunta sa nayon upang magamot ang iyong kapatid, sagot ni Yigang. Yung lalaki kanina ay miyembro ng grupo ng Tiger Hunters at mayroon silang halos 20 miyembro sa kanilang grupo. Ang kanilang pinuno ay talagang nakakatakot, sabi muli ni Gio. Walang masamang mangyayari, kaya huwag ka nang mag-alala pa, sabi muli ni Yigang. Habang naglalakad ay may nakita si Gio na kulay pulang usok na nagmula sa di kalayuan.
Ang usok na ito ay isang hudyat na pinasiklab ng grupo ng mga tiger hunters. Kailangan na nating tumakbo palayo, siguradong nagtitipon na ang mga tiger hunters sa sandaling ito, sabi ni Giyo kina Yigang. Hindi ba't medyo mahal ang pinasiklab nilang iyon, sabi ni Yigang, kung pagbabatayan ang kulay nito, ito ay talagang hindi ganoon kamahalin. Ang ganoong uri ay ginagamit lamang ng mga mababang uri ng mga hindi pangkaraniwang pangkat, sagot ni Ji Pyong, tama ka, hindi naman talaga sila mukhang malalakas, sabi ni Yigang, tama ka, hindi naman kita hahayaang lumaban sa kanya ng mag-isa kung alam kong siya ay isang malakas na tao, sabi naman ni Ji Pyong.